Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point, mga pare. So ngayon, pag-uusapan natin why learning new things is a man's comfort zone. Okay? Kaya kung interested ka, pare, hit mo na yung like button dyan, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight, kala kill, ako 10 toes down. So yung mga pare, alam nyo na, before tayo mag-start, syempre, po-promote natin yung business natin. By the time na nire-record ko to, sold out pa rin yung Seduce at Foreplay natin. Pasensya na pare, sabi ko kasi sa inyo, pag mag-holiday na, matatagalan. Kasi, syempre, nagbabakasyon yung mga trabahador, di ba? So, sa ngayon, Climax pa lang yung available, pero hindi naman kayo magsisisi rito. Actually, mas malakas pa nga yung performance nito kumpara sa iba kasi mas malakas yung amoy niya kumpara doon sa Seduce at Foreplay. So, available yan sa TikTok at Shopee natin. Link nasa description. Pag-uusapan natin pare, isang video na nakita ko sa Instagram, kung saan ini-interview si Matt Hardy. Okay? Kung di nyo kilala si Matt Hardy pare, Hollywood star to na siya yung si Venom pare, si Venom. Pero una ko siya nakilala doon sa Batman, The Dark Knight Returns. Dark Knight Returns yung si Batman. Siya si Bane doon pare, si Bane. I was born in it, molded by it. At nalaman-laman ko pare, hindi lang pala actor to, nagmumotor din pala to at nagma-martial arts din pala to si Matt Hardy. Kaya pala parang ramdam ko sa kanya yung alam mo yun, yung nakaka-relate kagad ako sa kanya by the way sa mga interviews niya at the same time yung masculinity niya pare, ramdam ko sa kanya. So isa tong interview na nagpatunay na tama nga yung pag-appreciate ko sa artista na to kasi nakaka-relate ako dito sa interview niya pare. Okay? And I think magandang aral din to sa atin. Okay? So tara, panoorin natin to. I was 40, so 7 years ago. And I trained to get big or small for a film, but on my own. Like very lonely, boring. Yes. And you just change, and it's not good for your body, and there's no people, there's no game, So, and kung nakikita ninyo, kung narinig nyo pare sinabi niya, nagtitrain siya for his movie. So, sabi niya, nag-gym siya. Okay? Now, maraming, siguro may mga offend dyan ng mga sobrang gym goers, yung mga solid na bodybuilder dyan, dun sa sinabi niya. Kasi nga, ang sabi niya, hindi siya fulfilled sa pag-workout, hindi siya fulfilled sa gym dahil nga para sa kanya, yung pagliit at paglaki ng katawan hindi maganda sa kanya. At the same time, there's no game. Okay? Now, ibig sabihin niya dun sa game pare, game is parang kasi pagka nasa martial arts ka, nandun na yung mag-iisip ka, kung paano ka makaka-counter, babasahin mo yung kalaban mo. At the same time, yung game din dun is, I think, ibig niya sabihin dun is yung the way you communicate sa mga tao. Kasi matututo ka Yun yung game dun na parang iba't ibang tao yung kasama mo, nakaka-sparring mo, natututo ka makipag-communicate. Diba? The way is, pagka nag-sparring kayo pare, nagko-communicate din kayo, nag-uusap kayo ng tropa ninyo habang nagsisipakan kayo dyan. Yung mga ganon, and it's fun, So may mga tao na gusto ng ganon, di ba? Katulad niya, I think yun ang mas gusto niya, yung na may binabasa siya, may nakakausap siya. At meron naman na gusto na mag-gym kasi syempre, nandun na nga may iba na introvert nga, mas gusto nakakonsentrate lang. Mas nagre-relax sila pag nagbubuhat. So, isa yun sa mga gusto kong pag-usapan din na if ever man, di ba? If ever man na hindi ka masaya sa pag-gym, kunyari, nag-gym ka, sinunod mo yung mga sinabi ko na, sige, mag-gym ka, mag-workout ka. Diba? And, napansin, parang hindi ako fulfilled dito, Boss Juice. Parang hindi ako natutuwa. Okay, hindi nag-work sa'yo to. Try a new thing. Diba? Try mo. Baka hindi para sa'yo yung pag-gym. Baka para sa'yo pag-jogging, pag-bike. Diba? Or baka naman kasi hindi ka masaya pagka wala kang kahit konting nakakausap. So, kuha ka ng ibang option. Like yung ginawa niya, diba? Sabi niya nga dito, nag-enroll siya sa martial arts gym. Again, yung first message na yun is para
doon sa mga tao na, Boss Juice, bakit hindi pa rin ako natutuwa? Bakit hindi tumataas yung confidence ko kahit nag-workout ako? Baka kasi hindi gym ang para sa'yo. Diba? So, ang maraming option dyan, try another physical activity. Ang importante, nag-physical activity ka bilang lalaki. Okay? Kasi pag wala yan, wala kang physical activity, alam mo na, kakakantongan mo pare. No? Hindi ka nagpapawis, hindi ka nag-workout, hindi ka nag-physical activity. Lalabas ang supot energy mo talaga pare. Hindi mo mapipigilan yan. You know? And so I'd go to this, and there's a club at the end of my road, and the guys were all jiu-jitsu, and they have kickboxing and boxing, and I thought I'd So, try ito na it, yun. but I've always been a bit nervous of the fighting martial arts community, because I thought, well, this is for them. For me, I don't think I belong. You know, come and have a go, you know. And I did, and then they were really nice. The people are nice. And then I started. Alam mo, isa ako pare sa magpapatunay that yung sa community, lalo na sa martial arts, boxing, kung ano man yan, nagugulat ka pare kung ano pa yung sports, no, na magsasakitan kayo, literal na palakasan pare. No? Sila pa yung mababait, approachable. Di ba? Sila pa yung mabait, sila pa yung approachable. Samantalang sa basketball pare, di ba? Although yes, physikalan sa basketball, pero hindi naman talaga siya dapat maging suntukan. Pero most of the time, lagi natin nakikita sa basketball pare, nagkakasuntukan. Di ba? Ang tatapang, ang yayabang ng mga dating. Putang ina, nagbabasketball lang naman. Di ba? Ang aangas, nagbabasketball lang naman. Samantalang dito pare, ako magpapatunay talaga ako niyan. Ang lalakas mga sumusuntok po tayo na pag sumipa, akala mo masisira yung punching bag. Pero sila yung mga approachable, sila yung mababait, mga willing kang turuan, willing kang maging tropa, ayaw ka nilang ma-left out, ayaw ka nilang ma-out of place pagka ano. Napapansin nyo ba yun? Ewan ko, kung may mga nakatry niyan mag-basketball and martial arts, mapapansin nyo yan. Diba? Yun ang pinagkataka ko dito sa atin eh, no? Kung talagang matapang ka talaga, no, maiba lang tayo. Kung talagang maangas ka, matapang ka talaga, bakit nasa basketball ka? Di ba? Bakit di ka mag-boxing? Bakit di ka mag-muay thai? Bakit di ka mag-MMA? Di ba? Kasi wala kang hindi mo magagamit yung tapang mo dyan eh. Di ba? Magagamit mo dito sa mga sports na to. Di ba? Eh well, alam ko naman kung bakit. No? Alam ko kung bakit yung ibang lalaki dyan eh, ayaw pumasok sa mga ganitong sports. Kasi why? Pwedeng gumante yung kinanti mo. Diba sa basketball, pag naniko ka, ginulangan mo, siniko mo sa mukha, pwedeng hindi gumante. Kasi may referee, may umaawat. Diba? So, kumbaga, hindi talaga sila matapang. Duwag. Diba? Kasi kaya nilang makapanakit nang walang gumagante. Dito, hindi mo matatry yun. Diba? Sumiko ka ng, kunyari, nagsistretching pa lang, sikuin mo yung random na tao. Yari ka. Papalagan ka ng mga yan. Diba? Sa basketball kasi, pwedeng hindi ka palagan eh. So, dun sila matapang. Okay? So, naiba lang tayo. Pero yun nga, pare, mas approachable talaga yung mga tao dito sa ganitong sports. No? To enjoy the community, and it gave me a level of confidence, honest confidence, because I always get beaten. But that's okay. Yeah. But I kept turning up. It's really important. So you're never going to be the best. It's impossible. Yeah. But you can be better than you were by just coming. And there's nothing to be scared of. You know? And ang ganda nung sinabi niya doon, no? Ang ganda ng sinabi niya doon, pare, na biruin mo, pare, artista ka na, di ba? Top 1%er ka na. No? Top 1%er ka na ng kalalakihan. Venom ka pa, di ba? Kumbaga, ang ganda ng role mo, Venom. Parang kumbaga dream job siya eh. Pero, lumalabas pa rin sa bibig niya na you cannot be the best. Diba? So, isa to sa mga pwedeng, isa talaga sa mga benefit ng pagpapasok sa mga ganitong sport is yung humbling experience eh. No? Kaya makikita mo, mababait yung mga tao doon sa mga ganong sports kasi they are humble because ginising na sila ng katotohanan na hindi ka masyadong malakas. Merong mas malakas sa'yo, pare. No? Merong mas malakas sa'yo. At importante na ma-experience yun ng lahat ng kalalakihan. Eh. Well,
alam ko naman tayo mga lalaki, talagang hinahumble lang tayo ng katotohanan, ng reality, no? Pero kung, yun nga, isa yun sa mga naituturo na ito, nagiging humble ka eh. Diba? Nagiging humble ka. Biruin mo siya, Hollywood star na nasasabi niya pa na, you cannot be the best. Wala kang marinig sa kanya na pagiging arrogante. No? Kasi, nagising siya sa reality. No? Isa rin yung sa pinopoint out ko sa inyo na learning new things, exploring new things, will humble you talaga eh. Kasi mag-umpisa ka talaga sa basura. Well, katulad nga na sabi niya, just keep on turning up, just keep on attending. No? And mag-feel good ka rin eh. Kasi dahil lagi ka pupunta, lagi nagtitraining, gumagaling ka. Di ba? So, ang ganda nun. And what I realized was that everybody there who I thought was scary weren't really different. You know, now it's more of a meditation or a relaxing. I have no competitive. Totoo yun. Ako, every time after ko mag-training, kahit ang sakit ng katawan ko, sabi ko nga sa inyo, nung nag-vlog tayo nang pumunta ako sa bagong gym, di ba? Although pagod na pagod ako, bugbog yung katawan ko, after ko paglabas ng gym, parang sobrang nakaka-relax. Parang kang nag-meditate. As in, ang sarap. No? So, again, nakaka-relate ako dun sa sinabi niya. Spirit. Okay. I don't need to have playful. Yeah. Because I think that, you know, with the work that I do, it can be very competitive. Yeah, and you don't want everything in your life to be so. No, and I think it's good to start at the bottom and be shit at something. But if you keep going, you get better. Now, I don't know if I've got better, but I know when somebody new comes to. So, again, inulit niya yung sinabi niya, no? It's okay to start shit. No? Because you just keep on practicing and for sure, mag-i-improve ka rin eh. There's no way but up. Pag nag-start ka sa baba, there's no way but up. As long as, syempre, pag desidido ka talagang matuto. Diba? Kasi kung lingas-gugon ka lang, sa una ka lang lagi, walang mangyayari din, Brad. The club, I know that I can make them feel a bit. So, yun na yung buong interview na yun, no? And yun yung gusto kong pag-usapan natin, pare, no? That learning new things, learning new things, exploring new things is, para sa akin, no, bilang lalaki, is your comfort zone. Eh. No? Yan ang comfort zone nating bilang lalaki, pare. Kasi, kung titignan mo, pare, no, kaya nabuo ang civilization, no? Kaya, merong Pilipinas, merong USA, merong Asia, whatever country it is dahil may mga lalaking nag-explore. No, naghanap na hindi ako naniniwala na ito lang ang lugar natin, di ba? Meron pa. So, yung mga ninuno natin na lumipat ng ibang bansa, nakadiscover ng ibang bansa, di ba? Is because tayong mga lalaki talaga, we're explorers eh. Well, hindi naman natin na kailangan gawin na mag-explore, no? At least man lang learning new things kasi when you learn new things, pare, nabubuksan, gumagana yung utak mo, you will eventually feel good. No? Kasi, pag na-stagnant ka, bro, ito tatandaan niyo, pag na-stagnant ka, na-stuck ka sa kung ano lang yung comfort, yung akala mong comfort zone mo lang. No? Diyan ka makakaisip na parang, ano bang purpose ko sa buhay? Bakit parang walang nangyayari sa akin? Kasi wala nang excitement, bro, eh. Hindi ka na na-excite sa buhay mo eh. Di ba? Di na tayo na-excite sa buhay natin. Ang sagot doon, pare, para magkaroon ka ng bagong purpose, ma-excite ka sa buhay mo is pumasok ka sa mga bagong bagay. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, di ba? At hindi ka masaya dyan, pasok ka ng bagong bagay. Di ba? Hindi lang basta sa sports yan, pati sa trabaho. Di ba? Kung sa tingin mo parang stuck ka na dito sa trabaho na to, ang daming option, pare. Daming option na pwede mong pasukan na trabaho. Yun nga lang, naunahan lang kasi tayo ng takot. Coming from that interview, pare, sa una takot siya. Kaya nailang siyang pumunta sa gym. Kasi syempre, mga malalakas yung mga tao doon, akala niya nakakatakot. Pero hindi rin eh. Sa una lang yun. Pagpasok niya, hindi naman pala ganun. O, di why not gawin din natin, di ba? Sa una nakakahiya, sa una nakakatakot, but, you know, at the end of the day, para sa atin din yun. Why not, di ba? Pasukin natin. So, yun ang gusto kong ibigay na message sa mga kalalakihan na nanonood nito na when you feel stuck,
no, sa buhay, pare, when you feel stuck, why not try new roads? No, baka yung ibang road na yun, pare, yung ibang path na yun, yun pala yung papunta sa success mo. So yeah, pare, I hope na-motivate kayo sa video na to. No, sama-sama tayo, pare. Ako na-motivate din ako, pare. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo, no? Kung may mga bago kayong gustong i-try, i-share nyo sa baba. Okay, pag-usapan natin yan. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Joshon Point. See you next time. Boom. Sa iba, bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it for me, guys. This is Joshon Point. See you next time.